So, hi mga day! Welcome to my life! Pangatlong araw na nakaburol si mama. So, kasama ko sila ate, sila kuya. So, kompleto na kami dito magkakapatid. Dito na rin si Kuya RJ, andito si Archie, andito si Kuya Mando. And, ayan, pangatlong araw nang nakalamay si mama. And tulad ng nakita at nabasa nyo sa mga social media namin, opo, si mama ay pumanong na noong Tuesday, August 27, 4:07 PM. Yes po, Auntie Be. So, si Auntie Be yung nagluluto sa amin dito. Mama ni Jeko. And si Jeko din, si Andrew, yung kasama ko lagi dito. And si Madam Ivan. Tapos si Joven, yung kasama kong kapuyatan lagi dito. So, hanggang umaga kami ni Joven dito. Alam ko maraming magtatanong sa inyo kung ano ba yung naging cause of death ni Mama. So, yung cause of death ni Mama, stroke, tsaka sa pneumonia. So, sinugod namin si Mama sa ospital dahil sa kanyang bed sore. Kasi nagkasugat siya sa likod nung nakahiga lang siya. Hindi alam niya siya sa ospital. Nakitaan si mama ng infection. And yun yung ginagamot sa loob ng 7 araw. Yun yung nilalagyan ng antibiotic. Hanggang sa bumababa din yung oxygen ni mama. Pero sa loob ng 7 araw, may mga araw na nagiging normal yung paghinga ni mama. Pero hindi siya stable. And nung parang pag 7 araw ni mama, nag-decide na kami magkakapatid na patubuhan na si mama nung hapon. Kasi yung oxygen ni mama, bumababa na siya ng 7. Sobrang hirap na hirap si mama. No? Halos hindi na siya makahinga. Sinabihan na kami ng doktor na ayaw pa daw ba namin patubuhan si mama noon. Kaya tumawag na kami sa isa't isa kung okay lang ba na patubuhan si mama. And lahat naman umagri. Kasi nga kung makikita talaga si mama that time, sobrang hirap-hirap si mama. So, yun. And sabi din ng doktor nung habang yung pang-7 araw, nagkakaroon si mama ng, ano yun kuya? Mild stroke ba yun? Ng mga mild stroke? Ano? Mga... Palagi ang mild stroke na siya eh. Kasi na-infection na yung utak niya. Ano? Meron na siya laging palagi ang mild stroke kasi yung infection umabot na sa utak. Kaya nung time na yun, nung pinatubuhan na namin si mama, na-stroke si mama, di ba? Na-stroke si mama. Kasi, yun nga, ang daming nagsabi sa inyo na, ang dami nung tutubuhan si mama, ang daming nag-comment sa akin nun na mga professionals, mga sabi na pag nag-offer yung doktor, patubuhan na. And ang dami din nagsabi na wag. Pero kami nakita namin si mama no, na sobrang bumababa yung oxygen niya. Doon kami nag-decide na patubuhan si mama kasi ang hirap din makita ni mama na sobrang hirap na hirap. Tapos aantayin lang namin bumaba yung oxygen. Kaya sabi namin nung sinabihan na kami ng doktor kung gusto daw ba namin ng tubuan si mama, pumayag na kami. And after nung tubuan si mama, bumalik sa normal yung paghinga ni mama. Pero parang tumagal lang ng 1 oras. Tapos namaya, tapos wala na si mama after 1 hour. Kaya sobrang hirap. At mga day, nag-vlog na din ako ngayon kasi syempre bilang mga nanonood sa akin, nanonood kay mama, syempre para mabigay ko din sa inyo yung kung ano yung kalagayan ni mama ngayon. And ang daming flowers ni mama. Ito galing to sa Jessvin. Napakaganda. Tapos ito ka, binili namin to nila Andrew. At nag-vlog na rin ako kasi para makadagdag sa lahat ng mga pangangailangan namin kasi si mama, kasi hindi na kami na-cover sa hospital, yung buong cover ng ano namin sa hospital is hindi na na-cover. Tapos may mga nilalakad pa si kuya kasi as of now hindi pa namin alam kung saan
ipupunta si mama kung saan sementeryo siya kasi sa sementeryo na pinaglibingan ni Papa is wala ng space. Ang mga space na lang daw na meron doon, sabi ni Kuya Arnel, is yung mga pang baby. Kaya binibigyan kami ng option ng Purenaria na hanapin yung death certificate ni Papa. Yung death certificate kasi ni Papa is dinala sa DPWH kasi dahil dun sa i-demolish to, kailangan ng patunay kasi si Papa ay nakasulat dun sa bahay kaya nandun yung death certificate. Ngayon kailangan kunin ni Kuya yon kasi para si Mama kasama kay Papa na lang. Pero ayun, yung isa pang option is cremate. I-cremate si Mama tapos ilalagay na lang dun sa mga pang-baby. Pero yung last option namin, yung dun sa Memorial Park or dun sa mga private na cementerio, yun yung last option namin. Inaantay ko lang yung mga kapatid ko. And yun, nalakad din yung birth certificate ni Mama kasi dito sa Kaingin, di ba, baha, and sobrang binabaha. So yung mga documents and papers namin is nabasa. So yan, hinahanap pa ni Kuya Arnel. Ayan, dito din pala kami sa daycare center na, kasi ito hindi na ginagamit tong daycare na to. Parang abandonado na siya. So, dito kami dapat sa chapel. Kaso may misa ng linggo at inisip ko din yung mga kamag-anak namin. Siyempre, iglesia din. Ayan. Kailangan namin, di ba? Kaya, sa bahay, inisip ko sa bahay na lang kung saan nakalibing si Papa dati. Kaso nga lang, inisip ko pag sobra kasi dito, yung mga kanal puno na, hindi na siya na uhupa. So, onting ulan lang, bumabaha siya. Inisip ko pag sa bahay, tapos ilalabas si Mama dahil bumaha. Sobrang hirap. Sobrang hirap ilabas. Kaya dito na lang sa daycare para kahit papaano maluwag yung pinto kung sakali man bumaha. And yun, inisip ko, nung unang option ko talaga is iburol si Mama sa may Cavite. Kaso, syempre, diba, ang kino-consider ko din si mga kapatid ko, lalo si Archie. Diba, ang gusto nila dito talaga. So, yun. So, ayan, kakauwi lang namin kasi galing kami ng palengke ni Checo kasi bumili kami para sa pagkain namin dito. Ayan, ang lulutuin namin sa adobo. So, ayan, nahanap na yung salamin ni Mama. So, nilagay dito sa ibabaw ng kabaong kasi lagi yung hinahanap ni Mama. So, sa Chi, kamusta Chi? Bad trip. Lagi yan nandito. So, ayun, and ayan, kanina may nakita din pala ko. Kaya ang tagal namin sa palengke ni Jeco. Kasi may nag-offer sa akin ng ganito, yung St. Peter Plan. Nakita ko lang siya, nasa malaking tarpaulin. Tapos tinanong ko, tapos diniscuss na sa akin. Ang tagal namin doon. So, ayan, ito. Yan o, diba? Naganda sabi ko, sige, kukuha po ako. Kuha ako kasi, diba, sa nakikita ko ngayon, diba, syempre, mga kapatid ko, ayoko namang pag ako yung nasigpay, may stress sila, diba? So, baka ikarton na lang nila ako pag dating ng panahon. Kaya, kukuha na lang tayo ng ganito. So, ayan. Ito sa Jessbin to. Ayan. Kaganda. And sila Archie nandun. May mga bisita sila, mga katrabaho ni Archie. So, si Checo kumakain na rin dito. And yun, nag-vlog na rin ako kasi hindi sa hindi naman sa pagpapanggap talagang medyo na ko sa budget. So, kaya nag-vlog din talaga ako kasi na ko sa mga utang dahil sa pagkaka-hospital ni Michi, diba? So, alam ko madami magko-comment sa inyo na bakit nag-vlog pa ako. Actually, hindi ko talaga kaya, hindi ko pa carry din mag-vlog. Lalo nung una, pangalawang araw hanggang ngayon. Pero sabi ng mga kapatid ko, sabi ng mga kasama ko dito, mga kaibigan ko na kailangan, alam mo yun, sipin pa din yung dahil yun nga, hindi naman hihinto ang mga bayarin pa din. And ayun, hindi ko kasi alam kung pwedeng mag-thank you. Pero shout out na lang din sa mga taong
tumulong talaga sa akin. Yan, sila sa lahat ng mga fairy godmothers. Sila Kuya Jigs, to my angel, of course, Madam Ivan, si Checo na lagi nandito, si Jove na lagi nakikipagkwentuhan sa akin hanggang madaling araw, hanggang inuumaga na kami. And kay Andrew, of course, sa lahat, kay Madam Ivan, na nag-aasikaso din talaga, lalo na nung nasira kasi yung ano ko noon, nung chikas ko noon, tapos parang siya yung nag-asikaso ng lahat. So, thank you. And shout out sa Jess Beam, kanila Bebang, Balong, sa lahat ng mga bakla ng taon, maraming salamat. Hindi ko din pa alam yung plano ko. Hindi ko pa alam kung tutuloy ba ako sa bahay, kung itutuloy ko pa ba yung bahay, kung titira pa ba ako doon. Pero isa sa mga pinakasigurado, si Kuya Arnel, siya ang uuwi doon, tsaka si, ko pa alam kay Archie, pero si Kuya Arnel, doon siya, kasi yun nga, siya yung magbabantay doon, then kukuha din siya ng trabaho doon sa kapit. So yun guys. So ayan, nandito na sila Andrew at dala na nila yung picture ni... Ay, ang ganda. Kasi hindi siya normal na papel. Oo, hindi siya papel. Para siyang nag-3D. Uy, ang ganda. Si Mother. Ang ganda. Ako pumili niya. Si Jacob nag-recommend doon. Ikaw na ganito? Hindi siya yung parang papel. Oo. Paint, ang tawag dyan, paint, Paint paper. hindi, yung ginamit na... Iba yung gamit nilang Gusto papel. ko pagawan si Papa ulit. Doon lang yan sa ano, Parehas. Malayo? Metro Point lang. Metropoint sa amin. Sa Pasay. Kasi nirecommend ko siya kung bakit sa Metropoint. Yung namatay yung lola ko, doon din namin siya pinagawa ng Oh, ganito. okay. Wala kasi kaming makita ni Andrew na Sa palengke, naglilibot-libot na may tayo. frame tapos ganito kalaki. Ano, ang ganda ni Mama. At may... Ito yung napili kong picture kasi nakaganto si Mama tapos si Papa nakagano. Tapos may stand pa sila. Waki-waki. Bumili ako ng dalawang stand para yung isang stand kay Papa. And dito kami natutulog kanila, Jack. Oo. Bait ni Jeko, nakikipag ano siya. Iba yung ano niya. Si Jeko yung kasama namin lagi din ni Andrew dito. Gabi-gabi Oo. siya yung naglilinis. Siya yung sila yung nagluluto ng nagdadrive food, talaga papunta sa... Ah, grabe! Jeko! Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, third cousin ko si Aye. And then bawal sila gumalaw. Parang lahat cousin mo dito. Nok, Kuya Lloyd Malawak ka. yung pinsan namin. Pero si Kelly talaga, ano niya, pinsan. Hindi, tali mo ito yung buka. Naka-agency ka? Para hindi siya na... Tapos, papaprintan ko din si Papa. Sabi ko lang. Ha? Kagad dyan. Kasama na yung frame. kasama na to. Chote. So, ayan. Ano yan?